Ang Lakers ngayon naputol na ang third straight win nila after na talunin nitong San Antonio Spurs na second seed ngayon sa Western. Bumaba na rin ang Lakers ng bahadya mula sa 5th seed dyan dahil walang LeBron at Austin Reeves ngayon. Nakita na sobrang nahirapan si Luka magbuhat sa Lakers bilang first scoring option. Si Luka gumawa ng triple-double performance sa game na yan, 38 points, 10 rebounds, 10 assists. Tapos may 13 of 26 sa field at 10 of 16 naman sa free throws. Hindi naman ganun naging effective yan sa field at threes. Mas marami pa rin mga attempts ang na-miss nga raw nitong si Luka. Pero sobrang naging effective itong si Luka dahil siya ang natirang scoring option at nag-create mismo pa rin ng mga open shots sa mga teammate niya. Kaya kahit gaano nakasabay pa sa una ang Lakers. Kahit malaking parte ang nawala sa starter nila mula kay LeBron at Reeves, si Luka ang nagdadala sa Lakers para manatili nga raw na competitive yung mga to kahit sa mga contender team na makakatapat nila. Tulad na lang nitong San Antonio Spurs. Parang naniniwala na tuloy ako sa mga commentaries na kapag mahina nga raw ang kalaban, basic sa Lakers, pero kapag contender nga raw, nasisibak sila at malaki yung point differential. Pero hindi mo rin naman masasabi ngayon dahil malaki ang ruled out sa players ng Lakers lalo na sa starting unit. Malaking factor sa pagkakatalo nga raw ng Lakers ang kawalan ni LeBron. Ganon din kay Austin Reeves ngayon. Lalo't isa yung mga yan sa nagdadala ng scoring, playmaking at leadership sa game. Kaya kahit maganda ang effort ni Luka mula opensa, ang Lakers nagkukulang pa rin nga raw sa scoring quality lalo na sa support mula sa bench at defensive end nila. Samantalang ang Spurs, mas naging balanse nga yung mga yan sa scoring mula sa maraming key players nila at team defense na nagcapitalize ng turnover at magandang execution sa opensa at crucial stretches nila. Si Keldon Johnson pa lang may 27 points na, 11 of 13 sa field, at si Wembanyama naman gumawa ng 16 points, 14 rebounds, 4 blocks. Si Castle gumawa ng 15 points, 5 rebounds, 4 assists sa game. Kaya malaki ang naging scoring load ng San Antonio Spurs sa role player nila. Samantalang ang Lakers, si Luka Doncic lang ang nag-lead na may 38 points, 10 rebounds, 10 assists. Sinundan lang yan nitong si Jake LaRavia na umabot sa 16 points lang, ang pinakamalaking points na sumusunod kay Luka. At si Hayes may 10 points lang. Ang Lakers sa game na yan sobrang nahirapan na makakuha ng consistent na shooting production mula sa threes at sa mid-range na dahilan mismo para hindi nila masabayan ang San Antonio Spurs sa spacing. Isa pa, malaking factor ang home court advantage ng San Antonio Spurs yan. Kaya kung hindi nga raw talaga effective ang Lakers, lalo nga raw lumaki ang point differential lalo na sa dulo. Kahit may triple-double performance si Luka, hindi naging sufis ang performance niyan dahil malaki ang kakulangan ng Lakers sa manpower. Isa pa, sa game na yan, sumabay rin na hindi naging effective yung bench nila. Wala rin gaanong hassle na napakita itong si Ayton lalo na sa interior presence. Meron lang yan 9.6 rebounds sa game na dapat isang araw to sa aasahan ng Lakers habang wala sila LeBron, pero ang nangyari hindi naging effective at bumagsak pa yung performance niya sa game na yan. Kung kailan kailangan nga raw siya, saka pa siya naging inconsistent sa game. Hindi naman natin sinasabi na hindi siya effective, pero may pagkakataon nga raw talaga na nawawala yung consistency nito lalo na opensa at lalo na sa depensa kung saan siya kailangan. Yan yung isa rin sa nakikitang dahilan kung bakit kahit sa paint hindi nakakuha ng advantage ang Lakers. Isa pa, talagang bumagsak ang bench scoring nila dyan. Sila Vincent, Nick Smith at iba pa na naging deficit ang numbers mula opensa nila. Kaya si Luka at LaRavia lang ang nakitang naging effective sa game na yan. Si LaRavia talagang nagiging effective na lalo ngayon sa starting unit at pinapakita na malaking bagay ang scoring punch niya at defensive hustle para sa Lakers na mismo ngayon lumilitaw nga kahit sa mga contender teams kaya niyang maging efficient at mas maging consistent pa at sumabay sa scoring punch dito kay Luka bilang supporting cast habang walang Austin Reeves. Yan mismo ang nakikita dyan.